Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Pag sinabi mong napakabutit, nakasimangot ka naman, ay hindi po kapani-paniwala. Amen? Kaya nga, ang pagpapakita po ng kabutihan ng Diyos, kahit ano ang iyong dinaramdam. Ano po? Basta ikay ngumiti lang. Amen? Kahit yung ngiti mo ay mapakla sa simula. Dahil may kirot eh. Amen? Pero pigilan mo yung pagsasabing, ito ako hirap na hirap. Pigilan mo yon. Amen? Magkasundo tayo ngayong umaga. Sabihin mo, lalakasan ko ang aking pagtitiis. Mula ngayon, ako'y maninindigan na ako ay tumanggap ng kakaibang kalusugan sa aking katawan. Sabihin mo, sa edad kong ito, higit na mas malakas ako nung panahon ng aking kabataan dahil sa awa at pag-ibig ng Diyos at ito'y magpakailanman. Amen? Sabihin mo, si Jesus ang aking pastol at hindi ako maghihirap. Amen? So paniwalaan mo po yan at yan ay mangyayari. Amen? Dahil ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng ating pagpapala. Nakukuha niyo po, kaya mamaya pag uwi mo sa inyong lugar, sabihin mo, kakaiba ang buhay ko kaysa mga kapitbahay ko. Salamat sa 20 amen. Yan po, dahil nga tayo ay may reason. Ano po, meron tayong intellect, kaya hindi natin, para bang nahihiya kang sabihin yung gusto mong mangyari sa'yo. Pero ibig nyo ba na hindi na maghirap? Ayun, alam nyo, hindi rin malaman ng iba kung siya nga ay naghihirap o hindi. Ito ang tatandaan ninyo. Pag lagi kang humihingi ng pera, ang ibig sabihin kulang ka sa pera. At may pagkakataon panahong darating na hindi na pera ang iyong hihingin sapagkat sobra-sobra na yon. Kailangan iba na ang iyong hinihingi. Kaligtasan na ng iyong mga mahal sa buhay at kamag-anak. Amen? At mas madaling iligtas ang ating kamag-anak kung sobra ang pera mo sa bulsa. Amen? Oh, ilan sa inyo ang nagmithi na umuwi sa lalawigan ngayong mahal na araw pero dahil sa walang pera, hindi nakauwi. Hello? Kaya nga po, kailangan ikaw ay maging tunay na pinagpala. Sabihin mo sa iyong katabi, ngayong Resurrection Sunday, kailangang tiyakin mo na ikaw ay tunay na pinagpala at umaagos ang pagpapala sa iyong buhay. Sa pangalan ni Jesus. Oh, purihin ang Panginoon. Hindi pa po ito mensahe, ito ay hamunan pa lang. Kaya nga, ang laging tandaan po natin, ang laging naalaala ko, ang sabi ni Apostol Pablo, I am fully persuaded and I believe. At ang sabi ni Abraham, ang tala tungkol kay Abraham, he greatly endured and hope. Pambihira yung kanyang pagtitiis with great patience, he endured until the end. Kaya nga unawain mong mabuti. Huwag mong pag-iisipin ang problema mo bukas. Ang iyo munang tapusin ay yung ngayon. Marami po ang nawawala ang kaligayahan sapagkat linggo pa ay nasa Lunes na. Kaya wag mo yung gagawin. Yung problema bukas, malulutas mo yun ay bukas. Dahil bukas lang may bangko, ngayon ay sarado. Nakukuha po ninyo. Kaya wag mo nang pag-iisipin pa yung bukas. Kaya yun po ang isang dapat mong matutunan, simple lamang po ang buhay. Simpleng-simple lamang po ang buhay at ito'y nagiging complicated dahil po sa ating reason. Amen? Kaya nga, huwag natin kalilimutan ang sabi ng Panginoon, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo ang kaliwa. Yan po ba'y nasa Biblia?
Pag ikaw ay nabubuhay ng matuwid, uusigin ka. Dahil 4 bagay, hindi pa po ito mensahe. Ito'y adlib pa lamang o opening pa lang. Ito po ang nagaganap at nangyayari para sa isang napakalaking pagkilos ng Diyos sa Pilipinas. Ang North Korea ay nagbanta sa South Korea na didigmain niya ang South Korea. At ang sabi naman ng South Korea, yan ay matagal ng pananakot na iba lamang panahon at iba lamang anyo. Pero nakahanda kami. Yun po ang matatapang. Amen? Kaya nga, unawain nating mabuti. Ang una po ay revival. Ano po ang revival? Kailangan ikaw po ay iba ang hilig sa pagbasa ng Biblia. Yun po ba'y nangyayari na sa inyo? So kapag ikaw ay mahilig ng bumasa ng Biblia at mahilig ka ng makinig sa aking broadcast Monday to Friday, amen? At kapag ikaw ay mahilig na sa salita ng Diyos, revive ka na nga. Pero pag ang hilig mo pa rin ay yung problema mo, hindi ka pa revive. Dahil ang problema, kapag patuloy na laging iniisip, lumalaki yung maliit. Nakukuha niyo po? Pero kapag nagpatuloy ka sa alab sa Diyos, as the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. My food is to do the will of my Father. Yun po ang revive na Kristiyano. Amen? At pag revive ka na, marirestore na ang dating mga pagpapalat, biyaya ng Diyos, yung mga nawala sa iyo, ibabalik ng Diyos ng doble. Yung mga ninakaw sa iyo, ibabalik ng Diyos ng 7 doble. Yun po ang Biblia. Amen? So, paniwalaan mo po yan dahil ang lahat ay nagsisimula sa paniniwala. Pag nag-apply ka ng trabaho, naniniwala kang suswelduhan ka at nangyari yung iyong paniniwala. Nakukuha niyo po. Kaya lahat po ay paniniwala. Kaya kung naniniwala kang mamaya ay kakain ka ng magandang tanghalian, paniwalaan mo yan at mangyayari. Amen? So lahat po ay paniniwala. Kaya pag ikaw ay na-restore, wow, there will be unity in the house. At pag na-unite tayo, there will be prosperity in the house. Nakukuha niyo po. Kaya nga po, ihanda ninyo ang inyong puso at isipan. Mas marami kang problema, mas maraming karunungang nakatakda ang Diyos sa iyo. O Diyos na dakila amang makapangyarihan. Salamat po dahil ikaw ay dakila at ikaw ay napakabuti at ikaw ay walang hanggan at ang iyong pag-ibig ay di natatapos at ang iyong awa ay laging makapangyarihang kumikilos sa bawat buhay. At tuloy-tuloy, ang tiwala at pag-asa namin ay sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang titulo po ng mensahe for now, for your sake and for heaven's sake. For your sake and for heaven's sake. Para sa iyo at alang-alang at para sa langit. Ang banal na Espiritu ang maghanda sa inyong puso upang tumanggap. Your heart is a container. Your brain is a container as well. Kaya kailangang mapuno. So you have to empty your mind with all negative thoughts and replace it with positive. Kaya kailangang pagpasyahan mo ngayon na ang iyong isipan ay alisin mo ang mga negatibo at punuin mo ito ng positibo at ang tanging positibong isip ay ang salita ng Diyos. Yan natin pong pansinin. It is not by reason, and it's not by analysis, it's all by revelation. Hindi po ang mga pangangatwiran, hindi rin po ang pagsisiyasat, kundi ang kapahayagan ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. It's always by revelation. At kung papansinin po natin,
napaka makapangyarihan, napakayaman, at napakatalinong mga lalaki katulad ng paraon. Pero hindi nila ma-interpret ang panaginip. Hello? Kaya nga ating unawaing mabuti, kapag ikaw ay nabuhay at lumakad sa isang uri ng pag-uugali at gawi, sa panahon ni Joseph, hindi maunawa ng paraon yung nakita niya sa kanyang panaginip. At pansinin po natin, ang Diyos ay nagsasanay ng isang taong kanyang iluluklok sa mataas na katayuan. Kaya kailangang magsanay tayong lahat dahil may ginagawa ang Diyos para ikaw at ako ay itanghal at ikaw at ako ay kanyang padakilain. May pangako siya kay Abraham that I will make your name great so that you will be a blessing. Lalapit po ba sa iyo ang iyong mga kamag-anak kung hindi ka pambihira ang buhay? Pag-uusapan ka ba at ichichismis ka kung walang nangyayaring kaiba sa iyong buhay? Hindi po. Napansin mo ba yung mga nasa paligid ng lansangan? Hindi mo sila pansin. Pero ang mapapansin mo ay yung mga taong kapansin-pansin ang kanilang ginagawa. Kaya nga ating unawaing mabuti. Gusto ng Diyos na ikaw ay iangat. At gusto ng Diyos na ikay protektahan. Purihin ng Panginoon, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. Hangad po namin na kayo ay maging patuloy na mapagpala ng palatuntunang ito at maraming maabot at maligtas at makaranas ng biyaya ng ating Panginoon. At para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng mga partners, covenant partners, faith partners, at financial supporters para maipalaganap ang mabuting balita. Marami pa po tayong dapat maabot, 7,107 islands all over the Philippines and neighboring countries sa Asia. We need a tremendous financial effort para po sa continuity ng gospel, ang salita ng ating Panginoon. At para po sa inyong mga kaloob na ibibigay for 1,000 pesos, padadalhan po namin kayo ng isang relos na ito ng Great Day to Live para kayo ay alalahanan na ang bawat oras ay mahalaga, ang bawat oras, libo-libo ang namamatay at kailangang makarinig ng mabuting balita. Kaya sa inyo pong ipapadalang 1,000 pesos, papadalhan po namin kayo ng relos na ito, door to door, right at the very doorstep ng inyong tahanan. Just deposit 1,000 pesos sa mga details na nakikita nyo sa screen and we will send you this watch right in front of your doorstep. Salamat sa inyong pagtugon. Together, we are partners, we are co-laborers, and let us reach out the lost for Jesus and let Jesus be known that He is the way, the truth, and the life. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga kung unawain po natin, kahit sa panahon ni Daniel, si Haring Nebukadnezar ay napakatalino at makapangyarihan. Pero, hindi niya alam yung panaginip niya. Kaya hindi siya mapanatag, hindi niya maunawaan, katulad ng marami sa tao. Kapag nanaginip, takot na takot dahil ang isipan nila ay nahubog sa katatakutan. Nakukuha niyo po? At si Saul, na hari ng Israel, pinili at ginawang matipunong hari, subalit natakot kay Goliath sapagkat wala siya ng kapangyarihan na magbibigay sa isang tao ng katapangan. Kaya nga unawain mong mabuti, ano yung kinatatakutan mo? At ang dahilan at pinagmumulan ng katatakutan ng tao ay kamangmangan. At tinatawag nating superstitious belief. Ito po ay mga guni-guni. Ito po ay nagpasa-pasa sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang pagkakataon. Yan nais ko pong maunawaan ninyong mabuti. Ang sabi ng Panginoon, I am not hungry. My food is to do the will of my Father which is in heaven. Ang sabi ng Panginoong Jesus,
not my will, but thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya kailangan yung kalooban ng Diyos ang sentro ng ating buhay. Lahat na nangyayari sa atin ay paraan ng Diyos para matuklasan mo ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, unawain mong mabuti ang lahat na nangyayari, ikaw at ako ay dinadala at inaalis sa kamangmangan sapagkat tayo po ay abalay sa ating sarili. There are people that were overlooked by us, neglected by us. Why? Because we are so obsessed with ourselves. Maghapon ang iniisip natin ay sarili natin. Kaya makikita natin na punong-puno ang mga palengke, punong-puno ang mga supermarket at ang iniisip ng mga tao ay sarili kung ano ang kakainin, pero hindi nila naisip ang pinakamahalaga. Kaya pag may nangyayari sa atin, ang ibig sabihin may gusto ang Diyos na dalhin sa iyo at sa akin na karunungan na hindi mo makikita at hindi mo matututunan sa pamamagitan ng pagbasa ng aklat, kundi sa pamamagitan ng isang bagay. Iisa pong bagay ang kailangan natin. At yung isang bagay na yon ay nakay Joseph. Yung isang bagay na yon ay nakay Daniel. Yung isang bagay na yon ay nakay David. May dalawa pong kalooban ng Diyos sang-ayon sa tao. Permissive will at perfect will. Permissive, kapahintulutan ng Diyos, bagamat ayaw ng Diyos, pero gusto ng tao. Bawal ang paghihiwalay, bawal ang divorce. Pero pinahintulot ng Diyos dahil matigas ang puso ng tao. Kaya nga ating unawaing mabuti. Ang permissive will ay may pagsama ang Diyos, pero hindi niya magagawang hustuhan na ikaw at ako'y protektahan. Si Apostol Pablo ay nasa permissive will dahil ang liwanag ng sinabi ng Diyos, ikaw ay magiging apostol sa mga hintil. Pero siya nagpipilit bumalik ay sa Jerusalem. Nagpipilit siyang bumalik ay sa mga Hudyo. And God allowed that with persecution. Kaya pag pinagpatuloy mo yung hindi naman tunay na ibig ng Diyos para sa iyo, may kasama po yung suffering. But the perfect will of God, kapag ito po'y tinalunto natin, sinunod natin, may tiisin din, may pagsubok din, may kabiguan din, but you can enjoy it. Kaya nga unawain nating mabuti, for your sake and for heaven's sake, napakahalagang iyo pong matutunan at maunawaan ang kagandahan po ng ginawa ng Diyos at patuloy na ginagawa ng Diyos. There are another 3 things about the will of God. Ang una po ay ang intentional will of God. Ang pangalawa po ay ang tinatawag na circumstantial will of God. At ang pangatlo po ay ang ultimate will of God. Hallelujah! Kaya nga, una nating unawain, what is the intentional will of God? Gusto ng Diyos na ikaw ay maunlad, ibig ng Diyos na ikaw ay maligaya, ibig ng Diyos na ikaw ay maging kanyang anak. That is the reality of the plan of God. Gusto niya na ikaw ay maligaya, gusto niyang ikaw ay pinagpala, pero makikita natin na marami at bihira lamang ang tunay na maligaya. Kaya makikita mo na kapag na-miss mo ang prioridad ng buhay, maniniglect mo ang Diyos. Magiging malamlang ang magiging relasyon ng isang taong wala sa sakdal na kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, makikita natin ang commitment ng maraming tao kapag dating sa paglilingkod sa Diyos ay mabuhay. Mas sinuuna pa rin nila ang kanilang sarili.
Kung ang tao lamang ay magsasanay na ipagkatiwala at gawing una ang Diyos, ito po ang sasabihin ko sa inyo. Maraming pagsubok. Maraming daraanan tayong disappointment, pero mangingitian mo ang lahat ng iyon. Because the third kind of will is the ultimate will of God. The ultimate will of God is to usher us so that we can enter in to the presence of God every day. Na tayo po'y akayin para tayo makapamuhay sa makapangyarihang presensya ng Diyos araw-araw, sapagkat ang pinakamagandang pagpapala ay ang pagsama ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw. O purihin ang Panginoon. For your sake and for heaven's sake. And you know, kung bakit iniangat ng Diyos si Joseph? Because of humility. One attitude, one core value na kapag nasa isang tao, revelation will be given to that person. Humility, sapagkat ang sabi ng Panginoon, learn of me, come unto me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Learn of me, for I am meek and humble of heart, and you shall find rest for your soul. Hindi tayo maghihirap. Hindi tayo magkukulang. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added to you. The houses, the cars, everything that is essential for your living, it shall be provided for. So, wrong priority. Yun po ang dahilan, kaya marami pong bigo at nasira ng kanilang kabiguan. Pero ayusin po natin ang ating buhay. Gawin nating una ang una at ang pangalawa ay pangalawa. The kingdom of God first. When you seek the kingdom of God, you are seeking in reality the face of God. And the purpose of seeking the face of God is to touch the heart of God. Once you touch the heart of God, then God will extend His arms and hands to supply all your need. Kaya nga po, for your sake and for heaven's sake, para sa inyo, kaya ako'y aalis. Una, para maibigay ko sa inyo ang banal na espiritu na panibagong mga aliw. Pangalawa, aalis ako para ipaghanda kayo ng mga mansion ninyo sa langit. Nakukuha niyo po. Nakikipaggagawan ka dito, ay ang ganda naman ng pwesto natin sa langit. Lantay na ginto ang lansangan. At ang mamahaling hiyas, mga ruby, lahat ng uri ng mga tupas, nandun po yan sa lansangan ng langit. At doon tayo papunta. Kaya huwag ka nang magpakaabala pa sa ginto. Bayaan mong ang ginto ang maabala sa iyo. Huwag ka nang magpakaabala pang yumaman, sapagkat ang yaman ang isusunod sa iyo ng Diyos. For surely goodness and loving kindness themselves shall pursue you all the rest of your life. So ang mahalaga po ay gawin nating pangunahin ng Diyos. Sa ibang buhay, pangunahin ng Diyos. At pansinin po natin na develop kay Joseph ang humility. And what is humility? Trusting the Lord all the way. Yan sabi ng mga awit. Ang mahirap kasi sa maraming Kristiyano ay para silang hindi naman engineer, pero technically minded sila. Kung ano-anong sinisiyasa. Ay napagod yung mga awit. Instead of having a scientist mindset, have a psalmist mindset. Magpakaalam kayo sa Diyos. Amen? Dahil ang promosyon ay manggagaling sa Diyos. Ang proteksyon ay Diyos ang magpapatupad. Ang kaligayahan ay tanging magbubuhat ay sa Diyos. Amen? Darating ang panahon na hindi mo na gusto ang mga baka. Darating ang panahon na hindi mo na gusto ang mga kaldereta. Ang gusto mo na lang ay mga gulay na dating iniiwasan mo, pero darating ka rin doon para ibalik ka sa orihinal. Ang pagkain orihinal ay mga dahon at gulay. Hello? Kaya nga unawain mong mabuti, ang Diyos po ang masusunod, hindi tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, alam mo, kaya ka narito dahil ang Diyos ang nagdala sa iyo rito. Si Jesus ay nabayubay sa krus dahil sa kasalanan natin.
Ika'y narito dahil sa kasalanan mo at ibig mong lumigaya. Walang taong may kasalanan na maligaya. Amen? Ang maligaya lang ay yung tao na makasalanan na nagsisi at humingi ng patawad. Kung paramihan ng kasalanan, ako ang pinakamaraming makakasalanan, pero pinagsisihan ko ng lahat at hiningi ko ng tawad ng langit. Amen? Kaya ako parang hindi nagkasala sapagkat tinakpan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Yun po ang mabuting balita. Kaya nga sabi ni Haring David kay Joab, sabi niya, Joab, you have sinned against God. At ang sabi niya, no, I killed Abner because he killed my brother. Ang sabi niya kay Solomon, huwag mong kalilimutan, do not give Joab a natural death. Let him be punished for his sin. Abner is a right person because he killed the brother of Joab in war. But he killed Abner in time of peace. And that is murder. Sa digmaan, wala pong kasalanan ng mga sundalong pumapatay dahil may digmaan. Pero sa kapayapaan, dun po may kasalanan kapag pumatay katulad sa Timonan. Kaya nga po, unawain natin for your sake and for heaven's sake. Amen? Para po sa iyong kabutihan at sa kabutihan ng langit, we need Jesus Christ. And God is willing that you shall live na lagi mong sinasamba ang Panginoon. Yun lamang po ang buhay ko. Si Jesus lang ang buhay ko. So ano ang nangyari? So si Joseph ay binigyan ng kakaibang revelation. Si Daniel ay binigyan ng kakaibang revelation. At si David, binigyan ng kakaibang revelation. Kita ng buong Israel na higante si Goliath. Ang tingin niya ay kutong lupa si Goliath. Why? Because he nurtured his life with the bigness of his God. Kanya pong pinaunlad ang kanyang buhay sa kalakihan ng kanyang Diyos. Iniisip ko paano kaya niya binibiyak ang panganon leon? Ang leon, kung ilang pounds po yan, siguro mga 800 pounds ang isang leon. Binibiyak lang niya. Tapos naalaala ko, si Rebecca, sabi ni Eliezer, Diyos ko, ibigay mo po ang babaeng mapapangasawa ng aking Panginoong si Isaac. Kapag kami po ay in-entertain at pinainom ang aming mga kamelyo, nakakita na po ba kayo ng kamelyo? Sa Israel, marami pong kamelyo. $5 makakasakay ka at ang takbo niya. Sa Ehipto rin, meron din kamelyo. $7 naman. At pag nakasakay ka na, sabi nung kasamahan kong Koreana, I was so afraid. Sabi ko, why? Because our contract at in front of the pyramid, our contract is $7. Isasakay siya sa... Pero nung sila nasa disyerto na, $10. But our contract is $7, $10. At ang sabi ng Koreana, takot na takot ako, Bishop. Baka dalhin ako sa disyerto at iwan ako doon. Kaya pahayag na ako, $10. So, nais ka pong unawain ninyong mabuti ang kagandahan ng Diyos sa iyo. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa Amen? Ikaw po ay pambihira sa Diyos at hindi napupuknat ang tingin ng Diyos sa iyo.
Kahit ano ang iyong kalagayan, yung circumstantial will po ay yung pagkakataon na ipinahintulot ng Diyos. Kaya ipinahintulot ng Diyos na ikaw ay kumain ng mga isdang malalaki nitong mahal na araw. That is circumstantial will. Amen? At pagkatapos ng mahal na araw, pwede ka nang magkarni ulit. At again, yun po ay circumstantial will. Kaya pag ikaw ay naglalakbay at nawalan ka ng sasakyan, yun po ay tanggapin mo lang. Sapagkat tinitingnan ng Diyos kung ikaw ay mapagpakumbaba. At ang mga mapagpakumbaba nagpupuri sa Diyos kahit hindi nangyari yung kanilang inaasam. May lumapit nga na babae sa kanya. Sabi niya, o lalaki yata, hindi ko na matandaan, Panginoon, pagsabihin mo nga po yung kapatid ko na hatiin namin ang mana. Ano ang sabi ng Panginoon? Do not be greedy. So pansinin po natin, yun pala ay katakawan yung pag pinag-usapan yung paghahati. Sapagkat kapag inuna mo ang Diyos, mahahati yung iyong mana kapag ikaw ay maalam sa Diyos. Mismong lalapit sa iyo yung iyong mana at hindi mo na ipakikipag-away pa yun. Nakukuha niyo po. Kaya nga unawain nating mabuti, ikaw at ako ay labis na pinagpala ng Diyos at kung lalakad lamang tayo, natatangkilikin natin ang Diyos at gagawin nating pangunahin. Si Jesucristo po ay nabuhay na mag-uli. At yan ang dahilan kung bakit tayo ay matapang. Yan ang dahilan kung bakit matalino tayo. Because Jesus in us is the wisdom of God. Jesus in us is the power of God. Jesus in us is the sanctification of God. And Jesus is in us is the redemption of God. Kaya tayo po'y ligtas, tayo po'y banal, because our calling is to holiness and blamelessness, and we are predestined to be adopted as sons and daughters of God. Nakadestino po tayo para maging ampon ng Diyos. Kaya unawain mong mabuti, ikaw ay magmamana ng lahat ng pag-aari ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, the name of the Lord is a strong tower, and the righteous runs into it, and they are safe. Alam po ba natin ang pangalan ng Diyos? Yes, alam natin, inaawit natin, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Pwedeng sabihin ko sa iyo na ikaw ay accountant, ikaw ay engineer, ikaw ay tubero, ikaw ay kung ano ang pagkakakilanlan sa iyo, ikaw ay mapagpatawa, pero hindi yun ang iyong pangalan. Kaya nga pag sinabi natin Jehovah Gibor, Jehovah El Olam, ibig sabihin everlasting. Jehovah means self-existent one. Pero isa po ang pangalan ng Diyos. Alam niyo ba ang pangalan ng Diyos? Yahweh. Yahweh. Ako po, isang pangalan ko, Gregorio. Amen? Pinaiksi lang para madaling banggitin, Greg. Great revival exploding globally. Amen? Kaya nga, unawain mong mabuti, kailangan kilala mo ang pangalan. Kaya, Yahweh El Shaddai. Yahweh El Elyon. The name of God is Yahweh. Kapag tinawag mo siya sa pangalang Yahweh, Yahweh, aking pastol. Yahweh, my good shepherd. Unawain mong mabuti ang Ama, si Jesus at ang banal na Espiritu iisa. Amen? Kaya pahansinin po natin, kailangang maunawaan mo ang kahalagahan ng muling pagkabuhay. Meron pong kailangan 3 saksi ng patutuo. Ulitin kong muli, ang lahat ng iyong kakapusan sa pera, ang kailangan mo lang ay revelation. Ang pagkakasakit, ang kailangan lamang ay revelation before medication. Ano ba ang layunin ng Diyos? Bakit ba pinahintulot ng Diyos? Naniniwala ba kayong ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay?
Pati pagkalugin natin, pagkabigo, kontrolado ito ng Diyos. Kaya kailangan tanggapin mo yung iyong kabiguan at doon dadalo. And that is humility. Kaya nga sabi ng mga awit, I have given up my pride and I turned away from my arrogance. And I do not concern myself about great matters nor things too difficult for me. I am contented at peace, like a child that is weaned on the arms of its mother. Israel, trust in the Lord forever. Kaya pag nagtiwala ka po sa Diyos, isisiwalat niya kung ano ang gagawin mo, Lunes, Martes, Miyerkules. And if you know the desire of God, the first hour of your waking hour, buong maghapon mo po maunlad. Kaya ito po ay relasyon. Ito po ay alab ng pakikipag-ibigan sa Diyos. At kung titingnan po natin, tatlo ang kailangang saksi para pagtibayin ang katotohanan. At dahil si Kristo'y nasa atin na, kailangan dalawa ang magkasundo, pangyayarihin ng Diyos yung kanilang napagkasunduan. Saan man dalawa o tatlo ang nagkatipon sa pangalan ko, sabi ng Panginoong Hesukristo, ako ay kasama nila. Kaya nga unawain po natin, wala po tayong katalo-talo. Lagi po tayong panalo. Kung alam mo ang buong katotohanan, kaya meron pong nagtuturo para dalhin ka sa buong katotohanan dahil yung nagtuturo, dinala sa katotohanan at ang pagkatuto ay sa pamamagitan ng mga pagkabigo. Kung wala akong kabiguan, hindi ko matatanggap ang mga kapahayagang malalim. Kaya unawain nating mabuti, it's revelation, not reason. It's revelation, not education. It's revelation all the way. Dahil yun po ang magdadala ng kababaang loob. Pinagtayo si Noah ng arko. At sa bagong tipan ng arko ay ang simbahan. Kaya kailangan lahat ay sumakay sa simbahan. At nang sa gayon, sila ay maligtas kasama natin. Ngayon, kapansin-pansin po, 5 saksi ang sumaksi sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon. Tingnan natin sandali sa Matthew 28:1. 5 lalaki na sumaksi na si Jesucristo'y muling nabuhay. At ang kanyang muling pagkabuhay, sabihin mo, for your sake and for heaven's sake. So, in the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Verse 2, and behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. So pansinin po natin, yung malaking bato na ipinalagay ng mga pare, ng mga pariseyo, ng mga eskriba, para walang makapagnakaw sa katawan ng Panginoong Hesukristo, pinagulong ng lindol. So ang kalooban ng Diyos ay laging mangyayari. Amen? May isang kwento ng isang babaeng hindi naniniwala na magkakaroon ng muling pagkabuhay. At kinalaban niya ang salita ng Diyos at ang sabi niya sa huling will and testament niya, kapag ako'y namatay, sabi ng babae, ilibing ninyo ako, lagyan ninyo ng matibay na simento, batong malaki at malalaking bakal at walang sino man na makapag-aalis sa akin. So yun ang ginawa dahil may pera naman siyang naiwan. At sa maraming taong lumipas, kung bakit naman nagkaroon ng isang buto. At yung buto ay tumubo at naging isang malaking punong kahoy at habang lumalaki yon, nabiyak yung lahat ng mga simento at bakal. Nakakita na po kayo na pag lumaki ang mga puno, sinisira niyan yung mga sagwil. At hindi niya nasira ang katotohanan ang tao ay muling bubuhayin. Walang hindi bubuhayin. Ang lahat ng namatay ay bubuhayin muli.
Amen? Kaya nga, unawain nating mabuti, kayo na ang mag-aral nito sa 1 to 6, kapansin-pansin. Amen? Yung isa naman ay sa Mark 16, 1 to 6. Yun po'y lahat ay patutuo. Patutuo ni Mateo, patutuo ni Marcos, at patutuo ni Lucas sa 24, 1 to 6. Isulat nyo na lang po. At sa John 20 verse 1, lahat po ito'y nagpatutuo na si Jesucristo ay muling nabuhay. Yung kanyang katawan hindi nabulok sa pansyon. Yung kanyang katawan ay nabuhay na maguli. Sapagkat ang kanyang katawan ay hindi katulad ng ating katawan na yari sa alabok, ang kanyang katawan ay likha ng banal na Espiritu. At si Apostol Pablo, panlimang saksi. Sa 1 Corinthians chapter 15, tingnan natin sa verse 16. Kanyang pinatotohanan na si Jesucristo ay nabuhay na maguli. For if the dead rise not, then is not Christ raised. Verse 17. And if Christ be not raised, your faith is vain, you are yet in your sins. Kaya yung iba, ay hindi naniniwalang siya nabuhay na maguli. Pero ako, kayo ba'y naniniwalang siya nabuhay na maguli? Purihin ang Diyos at muli sa portion na ito ng palatuntunang ito, ang pagbibigay daan sa liham ng mga sumusubaybay at tagapakinig sa palatuntunang ito. Bigyan nating daan ang isang bahagi ng Biblia sa Mateo, Kabanatang 7, talatang 13 hanggang 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Kaya't sa talatang ito ng Biblia, dito ay nagpakita na maraming tao ang patungo sa impyerno at iilan lang ang nakapapasok sa landas ng buhay. Kaya't ang aking panalangin at mithiin, mapigilan ang paghugos ng mga tao patungong impyerno. To eradicate and stop exodus to hell and redirect them to heaven. Kaya napakahalaga po na ang palatuntunang ito ay maipagpatuloy at yun po ang aking ginagawa. At ito po ay naipagpapatuloy sa pamamagitan ng sama-samang pagkakaisa. So your money is more than money. Whenever it is given to the gospel, your money will increase its value. At bigyan natin ng daan ng isa pang liham. So your money, if given to the gospel, it will not be an ordinary money, but it will increase in value. Ang iyo pong pera, kapag pinadala mo po parang ebanghelyo ay maipagpatuloy, yun pong iyong pera ay hindi na pangkaraniwan sapagkat ito ay magkakaroon ng malaking halaga. Brother Greg, natanggap ko na po ang poster na aking minimithi. Salamat din po sa libro, Sumpa at Pagpapala ang pamagat ng CD ng inyong mensahe. Wala na akong nararamdamang sakit sa katawan. Maraming salamat po sa Panginoon at sa inyong mga panalangin. Sobra pong hirap talaga sa katawan ang aking pinagdaanan bago nakatapos ng pag-aaral ang aking kaisa-isang anak na lalaki.
Sa mga yun po, nakakatulong na siya sa akin sa ngayon. Kaya nakakapagkaloob ako sa tinig ng pagbabalik. Inangkin ko po ang inyong sinabi sa sulat na bukas na ang pintuan ng iyong kasaganaan, kapatid. Binabalak po ng aking anak na mag-ibang bansa sa Canada. Mayroon siyang pinsang buo doon at magre-review siya ngayon. Kung kalooban ni Lord, kahilingan ko po sa panalangin, makapasa siya sa test. At kung luluobin ng Panginoon, siya po ay makakuha noong test. Brother, noon kahilingan ko sa panalangin sa inyo na mapasama ang tapat namin sa riprap, ang project ng gobyerno. Tabing ilog kasi ang bahay namin at lagyan ito ng riprap sa bandang ibaba namin na ito ay malagyan ng riprap. Sa biyaya ng Panginoon, nagpunta sa amin ang engineer at sinukatan na po ang tapat namin. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang bugtong na anak, bakit hindi niya ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng bagay? Kalaki po nito ang halagang 3,000 piso. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon ng grabing pagpapala sa katawan, kaluluwa, at espiritu ng todo-todong pagpapala. Maraming salamat po, your sister in Christ, Sister Lydia ng Tansang Luma, Imus, Cavite. Kaya nga po, kung titingnan po natin ang bisig ng Diyos, kung paano siya ay nagpuprotekta, at ang kamay ng Diyos kung paano siya nagpapala. At upang iunat po ng Diyos ang kanyang bisig at ibuka ang kanyang kamay, kailangan pong ang unang puntahan natin ay ang kanyang puso. At ang kanyang puso ay maabot natin sa pamamagitan ng pagdaing, paghibik at panalangin. At ako po ay makikipagkasundo sa inyo. Si Sister Lydia po ay matagal ko nang kakilala dahil matagal na po siyang sumusubaybay sa palatuntunang ito. Siya po ay single mother. At sa hirap po ng pagpapalaki at pagtataguyod ng isang anak, sa pamamagitan po ng araw-araw niyang pakikinig sa radio broadcast, dahil siya po'y naaabot lamang ng radyo, at siya po'y umunlad sa kanyang relasyon sa Diyos. At maging sa maliit na kahilingan, kanya po itong naisasagawa. At isinusulat po niya yon para kami ay magkais at magkasundo sa panalangin. Kaya sa sandali at pagkakataong ito, alam ko po na maraming na aabot ng patutuong ito. At sa inyo na nandun sa pagiging single parent na nangangailangan ng tustos ng Diyos, spiritually, soully, physically, and materially as well. Sa espiritu, kaluluwa, katawan, at sa pananalapi. Tayo po'y magkakasundo sa panalangin na kayo ay kaawaan at kahabagan ng Diyos. At maranasan ninyo ang kapangyarihan ng Diyos, maranasan ninyo ang mabiyayang Diyos na nasa Biblia na aking ipinapahayag. O Diyos aming Ama, hinding-hindi mo ipapahiya ang dakila mong pangalan. Kaya't sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo, inilalapit ko po ang kahilingan ni Sister Lydia na ang kanyang anak na itinaguyod niya sa payo ng iyong kasulatan. Siya po'y naging mabuting anak at siya po ay nagtapos sa isang mamahaling paaralan na merong karangalan. Kaya hinihiling ko na siya ay pagkalooban mo na maipasan niya ang test patungong Canada. Ikaw po sa kanyang buhay ay laging tapat na tumutugon sa kanyang mga dalangin. Kaya sa sandaling ito, hinihiling ko na ang lahat ng katulad niya ay iyong abutin, iyong pagpalain, at iyong tugunin ang kanilang kahilingan at pagdaing. Ikaw na Diyos na may lalang at likha ng langit at lupa, matanggap mo ang karangalan, ang kasiyahan, ang kaligayahan,
At bawat katugunan sa panalangin ng lahat na may katulad ng kalagayan sa buhay, katulad ni Sister Lydia, sila rin ay magkamit ng iyong pagtulong at paggawa sa mahimalang paraan. At makilala ng lahat na ikaw ay Diyos, totoong Diyos ng langit at lupa. Sa iyo ang kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. At I encourage, I challenge na kayo ay magkaroon ng pagkakataon na magpahatid ng liham. At yun po ay bibigyan natin ng daan, mabasa natin dito through this segment ng ating palatuntunan. Nandiyan po ang ating email address, ang ating text line, ang ating postal address, at ang ating Facebook account, Twitter account, at ang ating pong YouTube address o website address. Mapagpala po kayo ng Diyos at ako po ay umaasa na makatatanggap po ako ng liham sa inyo sa mga darating na araw. At mapagpala po kayo ng Diyos at maluwalhati ang kanyang dakilang pangalan. Amen. Kapag naniniwala kang si Jesus ay nabuhay na maguli, wala ka ng kasalanan. Hello. Dahil ang sabi ron, yung hindi naniniwalang si Jesus ay nabuhay na maguli ay nasa kasalanan pa. So kung ikay naniniwala ang si Jesus Kristo ay nabuhay na maguli, wala ka na sa kasalanan. O purihin ang Panginoon. So, pinatotohanan ng 5 saksi na si Jesus Kristo ay nabuhay na maguli. Sapagkat si Jesus Kristo mismo ang nagsabi. Ano po ang sabi niya sa John 5:28? Kailangan maunawaan po natin na yung sinabi ng Panginoong Jesus lahat ay nangyari. Marvel not as this, for the hour is coming in the which all that are in the grave shall hear His voice. Huwag mong ikagulat ito, sapagkat ang oras ay darating, lahat ng nasa hukay, lahat ng nasa pansyon, lahat ng nasa libingan ay maririnig ang kanyang tinig. Verse 29, and shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. Wow. Lahat ay bubuhaing maguli, pero may pagkakaiba po yung mga tao. Yung lahat ng matuwid na gumawa ng lahat ng kabutihan, siya'y bubuhayin muli para makapiling ng Diyos. Pero lahat ng taong hindi nagpahalaga sa Diyos, bubuhayin din siyang muli. Pero siya ay hahatulan. Kaya ngayong Resurrection Sunday ng 2013, ano ang iyong desisyon? Bubuhayin kang muli para makapiling ng Panginoon. So it's for our sake. Siya'y namatay for our sake at siya'y nabuhay na maguli for our sake. At kapag tinangkilik mo yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, it is for heaven's sake because God is believed. Ito po ay para sa kaluwalhatian ng Diyos sapagkat naniwala ang tao kay Hesus Kristong kanyang anak na labis niyang kinagigiliwan. Kaya simula ng kaligayahan, if you believe that Jesus is risen from the dead. At magtatapos tayo ngayong araw na ito sa Philippians 3:10. Sapagkat ito ang hangarin at marubdob na mithiin ni Apostol Pablo, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Pansinin po natin what is the chief goal of Paul here, to be conformable unto His death. Consistent po si Apostol Pablo. Kailangang makahawig ako sa kamatayan ng Panginoon. Si Hesus Kristo'y namatay, hanggang huling sandali, kalooban pa rin ng kanyang tatay, ang kanyang pinaninindigan. Until the end of His life on that day that He was crucified, it is the will of His Father.
kalooban pa rin ng kanyang Ama. So, pansinin po natin, kalooban ng Ama ang ating susundin at ang kalooban ng Ama, sumampalataya ka kay Jesus. Sumampalataya tayong tuloy-tuloy kay Jesus. At alam mo, ikaw ay magkakaroon ng kapanatagan kahit ano ang laki ng problema mo, dudulutan ka ng Diyos ng kapahayagan. God will give you revelation. Huwag ka pong aasa sa tao. Umasa kay sa Diyos at ang Diyos ang gagawa ng paraan para ang provision mo ay magtuloy-tuloy sa iyo. That I may know Him. Ang ibig pong sabihin ng know ay isa pong intimate, isa pong solemn, devoted relationship with Him. Kayo po ba ay nakakapamuhay na sa isang maalab at debotong buhay ng pakikipag-ibigan sa Panginoong Hesukristo? Ang sabi niya, magsitahimik ang lahat. Be still and know that I am God. Tigil ang digmaan. Magsitahimik kayo, sabi ng Diyos. Kilalanin ninyo na ako ang Diyos. God is the supreme king. God is the supreme ruler. And God is the mighty protector. Kaya kung kikilalanin natin ang Diyos, at tayo magpapatuloy sa pagkilala sa Diyos, ito po ang sasabihin ko sa iyo, mangingitian mo ang pagsubok. At magiging kang buhay na patutuo sa mga sinusubok. At masasabi mo sa kanila, ako'y sinubok at ako'y nagtagumpay. Mapagtatagumpayin mo rin yan. Mapagtatagumpayan mo rin yan. Amen? That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings. Pakikisama sa kanyang mga tiniis. Na ibig sabihin, hindi ko babaliwalain yung kanyang mga tiniis. Ipagpapasalamat ko sapagkat siya ay nakapagtiis. Panginoon, salamat at ikay nakapagtiis. 3 salita na inulit ng tigdadalwa. Ang sabi ng Diyos sa Israel sa panahon ng Assyria o sa panahon ng Babylonia, ang sabi ng Panginoon, awake, awake. At sa pagtatapos ng paghahari ng Babylonia, sa panahon ng Babylonia yon, awake, awake. And then sa gitna, depart, depart. Gumising kayo, gumising kayo. At iwan ninyo ang di pagtitiwala sa Diyos. Iwan ninyo ang hindi pagsangguni sa Diyos. Kung ibig mong maging maligaya, sa paggising mo sa umaga, sangguniin mo ang Diyos. Sa daigdig, may sangguniang panlalawigan, may sangguniang pangbayan, at may sangguniang pangbarangay. Sa langit, may sanggunian tayo ang Diyos. Kaya pagkagising sa umaga, sangguniin mo ang Diyos. Ano po ang iyong ginagawa? Pwede po bang gumawa sa iyong ginagawa? Huwag kang magmamadali, hindi ka yayaman sa pagmamadali. Sa pakikinig ang pagyaman. Amen? So, invest your time in listening to God. Kapag hindi ka nakinig sa Diyos, pagkagising mo sa bawat umaga, magiging mabigat ang iyong maghapon. And that is sure. Dakila at makapangyarihang Diyos. Ngayon pa lamang, mahaba na ang buhay ng bawat isa sa amin. At ito'y pinahaba mo, at lahat ay aayon sa iyong salita na aming pinaniniwalaan. Sa iyong kalwalatian, sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Hallelujah! Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries.